loved ones, members, okay, from all over, all over the world, visiting us in the holiday season. But especially po for missionaries. So, missionaries po natin, holiday or not, they are always welcome. We want them to come by and visit us whenever they are home, whenever they have the opportunity. So, palagi ko pong wini-welcome, pag meron pong missionary ang tumatawag po sa atin, unless there's another speaker that we have, kung pwede naman, bakit po hindi? So, LPBC, we are helping 30 missionaries, both local and overseas. At kulang pa. So, we're praying to be able to help more missionaries who are going out to preach the gospel. So, our guest tonight, has been our missionary po sa Hong Kong, dun po sa China. Since 1999, they have been there. So, matagal na po. And if I remember correctly, he said that they were last here noong 2003 pa. Okay? So, yung Hong Kong po ay part na ng tagal na, part na ng China, At hindi ho yung Hong Kong dito sa sa Talon. So, kung nakapunta na kayo diyan sa Hong Kong ako nga hindi pa okay? But they are ministering in that part of the world, and we are very much excited to what God is doing, kasi Hong Kong is always in the news, okay? And our relations, as far as the Philippines is concerned, minsan strained yung relationship natin, sa Hong Kong, okay? Except na lang sa Divisoria siguro, medyo okay, pero but since we have our missionary there, so as we are thankful to the Lord that ginagamit ng Panginoon ang mga Pilipino, to go to Jerusalem, Judea and Samaria, even those people that we think they don't like us very much. We need to pray for them that they may also come to know the Lord. So with Pastor Enverga, our missionary to Hong Kong, he has his family with us and his niece also from Las Piñas din. Ayan. So birthday din ng anak ni Pastor Errol today. So how about that? So make sure you greet his family also, and bigay po natin ito opportunity na ito, na tayo pong lahat ay maintindihan natin how we could pray for our missionaries, especially this one, serving the Lord in that part of China. So without much ado, I'd like to give to you ngayon pong gabi our missionary, Pastor Errol Enverga. So Pastor, please come and give your report and the Word of God. Good evening to everyone. 早上好 is good morning. 下午好 is good afternoon. 早上好 is 晚上好 is good evening. So, ni hao is just by saying hello. Dito sa atin, anyhow ay masarap yon. Pagkain, anyhow. Okay. Yan ang na-miss ko rito sa Philippines. For more than a decade po na kami ay hindi nakapag-celebrate ng Christmas and New Year here in the Philippines. At wala din naman pong ganong Christmas and New Year sa mainland. We stayed in mainland China for since 2004. And nag-end po yung aming visa, and we decided not to renew our visa last year. Pero nung October 30 lang po, nag-end yung aming last visa.
sa mainland. And we praise the Lord dahil panibagong opportunity ang ibinigay po sa atin ng Panginoon doon po mismo sa field na kung saan kami dinala ng Panginoon, which is Hong Kong. As far as the ministry in Hong Kong is concerned, we thank the Lord for the faithful partners like you. Amen. And on behalf of Christ Baptist Church Hong Kong, nais ko pong magpasalamat sa inyo, church, sa inyo pong katapatan sa pananalangin po sa amin. Obviously, nakikita ko na marami ang nananalangin sa amin. Bagamat yung iba ay maaring hindi dahil di nga po kami kilala. Pero alam nyo, kapag pinapanalangin nyo, siyempre kilala nyo. Pero salamat sa Panginoon dahil nung mabanggit ko yung pangalan, kayo po pala yung missionary na pinagpipray namin. Palibasa, hindi nga po kami umuwi. Makauwi man po kami ng Philippines for 5 days. Matagal na po yung 10 days. Dahil may kailangan na po kami mga papers na dapat asikasuhin dito. Alam nyo, required na talaga lahat ng legal papers natin, legal documents natin ay kinakailangan na naka-red ribbon. Kaya lagi yun, pagkakailangan yun, uuwi. Kaya sikat na sikat ang red ribbon sa ibang bansa, maliban sa Goldilocks. So salamat sa Panginoon dahil nakabalik po muli dito sa inyo pong church. More than a decade na kami hindi nakapunta. Pero sabi ko nga, pag umuwi sa Philippines, kinakailangan na makapunta na ulit, makapunta na dito sa inyong church dahil matagal na po na hindi kami nakikita. Maaring yung marami ng membrong na padagdag, mga bago. Of course, kung kayo ay 5 years pa lang dito sa church, ay hindi nyo na kami inabutan dito. Kung kayo 7 years, 10 years, maaring din na nga naabutan. Pero sa biyaya ng Panginoon ngayon, nagkita-kits tayo. At salamat sa Diyos. Kasama ko po ang aking pong asawa. Hindi ko po siya maipakilalang may bahay dahil wala po kaming bahay. Pero tinitiyak ko po sa inyo, siya asawa ko po. Nakasal po kami 1997 kay si Sister Cecil. Siya po ay, amen, taga Muntinlupa City din po. At yung aming pong panganay na anak, birthday niya po ngayon, Phoebe. She turned 16 today. Si Phoebe Ruth. At yung aming pong bunsong anak, hindi po yan pangalawa, yan po ang bunso namin, si EJ. Okay? Thank you very much, EJ. Kasama ko rin po, kasama rin namin, yung aking pong pamangkin sa aking kuya. Okay, si Maymay, si May, even May. Amen, in Verga. So, taga dito lang po sila sa Pilar, malapit sa inyo. At salamat sa Panginoon, church, dahil may katulad po na nabanggit ko, ay kayo hindi nagsasawa na manalangin po para sa amin. Okay, kapag mayroon po kayong nadidinig patungkol sa ginagawa ng Panginoon sa field, mga kapatid, ano man yung accomplishment doon, kasama po kayo doon. At kung hindi po ang mga katulad ninyo ay tapat na nananalangin, I do believe na hindi din po kami makakatagal sa field. Hindi namin kakayanin kung wala po ang mga katulad ninyo na nagbaback up sa amin. Sa dami ng pinagdadaanan namin sa ibang bansa. Lalo na ng mga simula pa lang namin ay talagang mahirap. Pero biyaya ng Panginoon ay nakasurvive po kami at nakapagpatuloy. Since 1999 hanggang ngayon ay nandun pa rin tayo at kasama po namin kayo. Salamat po, church. Thank you, Pastor. Thank you po sa inyong family, sa lahat, from the pastor down to the youngest member of this church. Thank you for those songs na ating pong kinanta kanina, even the special number. We thank the Lord for that. And every July po, nag-celebrate kami ng anniversary sa Hong Kong. At meron din po tayong missions conference every Chinese New Year. This coming Chinese New Year, February po, sometimes January ang Chinese New Year, doon po kami nagkakaroon ng missions conference. By the grace of God, we are able to, God enabled us to support 36 missionaries now, 18 dito sa Philippines and 18 sa foreign. Half-half po lagi kami. Pag nagdagdag kami ng foreign missionary, magdadagdag din kami ng local missionary dito sa atin. Sapagkat pareho pong kailangan
Kailangan ng maraming bansa ng missionary, kailangan din po natin sa ating sariling bansa ng missionaries. And we thank the Lord for that partnership dahil hindi na rin po namin kayang abutin din ang maraming bansa. Through partnership with missionaries, ay nagiging bahagi kami sa pag-abot din ng maraming kaluluwa sa iba't ibang bansa. As far as Africa, Haiti, and some other parts of the world, ay nagiging kabahagi kami. In fact, we are privileged to help an American missionary. Dati po, ang mga Amerikano ang sumusuporta sa atin para sa simula ng gawain. Ngayon po, Pilipino naman ang sumusuporta. Kami ay tumutulong sa gawain pong sinisimulan sa Hong Kong ng isang American missionary. At salamat sa Panginoon dahil yung ating pong suporta ay talagang ginagawa natin doon. Nagpadala po tayo ng workers sa kanya para makatuwang niya sa pagsisimula ng gawain. Kailangan po namin ng maraming workers sa church. In fact, lahat po ng worker natin sa simbahan ay volunteer. Wala po tayong full-time workers sa church. Sa ngayon, wala pang ganong full-time worker dahil hindi pa natin kayang mag-sponsor ng worker sa ating pong church. Pero by the grace of God, ay ang ating pong mga kapatiran naman ay talagang nagpapagamit sa Diyos. Ano po, yung ating pong ministries na ginagampanan doon ay weekly lamang po. Pagka Saturday and Sunday, we have service. May service po tayo ng Saturday. Kaya kami po yung kabilang sa tinatawag na Seventh-day Baptist Church. Dahil nga kami ay may service ng Saturday. Yun po ay para doon sa ating pong mga kapatiran, mga manampalataya na ang kanilang holiday, ang kanilang day off ay Saturday. At binigyan po natin sila ng pagkakataong makapanambahan din sa ating pong Panginoon. From 3 to 5 ang ating pong service in the afternoon, pero yung ating pong church evangelism mula umaga from 8 hanggang 10:30, dahil po yung 10:30 hanggang 12, yun po naman inakalaan na pagtuwang natin dun sa American missionary. So same worker po yun, same people. Okay, from 8 to 10:30, ang hawak nilang trucks ay trucks po natin. Pagka 10:30 hanggang 12, magpapalit na sila ng trucks. Ibang trucks naman ang hawak nila dahil nga tutulong naman sila doon sa American missionary. Trucks niya naman ang gagamitin. At yung maiimbitahan, yung mawiwin, dadalhin naman sa kanya. Ganon din po yung time allotted para sa amin. Same in Sunday, ginagawa din po natin na tumutuwang tayo doon pagka umaga. Meron po tayong mga areas na pinupuntahan sa Hong Kong, may mga area leaders, may groups tayo na kung saan ay nakadeploy sila tuwing Sunday morning from as early as 7:30 hanggang 9:30, nandun po sila sa labas, nagsosoul winning, nag-i-invite, then 10:30 po, punta na sila sa venue na kung saan doon tayo nag-held ng ating pong worship service. 10 o'clock hanggang 10:30, preparation po natin yon. 10:30, worship proper na po yan hanggang 1 p.m. yung ating pong service. Then, lunchtime, during lunch, kasama na po, kasabay na ng lunchtime yung ating discipleship. Ginagawa po namin ito para ma-maximize yung time. Discipleship, yung ibang nauna yung discipleship ng Sunday morning, ay sila naman yung nakaschedule ng soul winning ng lunchtime or after lunch. Dahil 3 o'clock ay service po ulit natin hanggang 5. Then after po ng service ng 5, yung mga last batch ng discipleship and yung mga hindi nakapag-soul win ng umaga, sa hapon po sila after ng service, bago umuwi sa kanilang mga lugar, yun naman ang kanilang schedule ng soul winning. So kaya throughout the week naman po, trabaho naman sila. So ang aming pong counseling, sometimes Bible study, ginagawa po natin through online. Okay, sa Skype o kaya sa Facebook o kaya sa telephone. Tatawag lang po. Kaya yun po ang ginagawa natin doon. Minamaximize lang yung kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon
na way para makapag-minister tayo ay nagagamit po. In fact, maging po yung pag-abot ng mga kaluluwa, mga kamag-anakan nila dito sa Philippines and some other part of the world, they are using their gadgets para maabot nila, masolwin po nila. At sa biyaya ng Panginoon, nakapagsimula po ng gawain sa Cagayan Valley through that ministry. Meron tayong kapatid na tinawagan niya, inisa-isa niyang tawagan yung kanyang mga mahal sa buhay para witnessan. Then after na sila ma-save, sabi, Pastor, pag sinirang ko sila ng baptism, paano sila ibabaptize? Nandito tayo. Walang problema. Kung ang Panginoon gumawa ng paraan para ma-save sila through that communication, gagawa din ng paraan ng Panginoon para mabaptize sila. I was thinking of starting a ministry also in Cagayan Valley. Kaya nga lang po, ang aking pong prayer ay masettle muna kami sa Hong Kong bago ako magsimula sa ibang mga gawain. Like for example, bago pa ang Cagayan Valley, meron na rin po tayo mga kapatiran. We have more than 20 members in Canada na nung pala nagsimula sila na mag-work sa Canada, ay nag-request na sila sa akin na mag-start ng ministry doon sa Canada. Ay mahirap naman pong i-divide yung aking sarili. Ang alam ko lamang po na imposibleng ma-divide at na-divide ay ang Red Sea. Pero ako hindi ko kayang gawin yun sa sarili ko. Kaya sabi ko, sige lang, marami namang churches dyan. Maghanap kayo ng magagandang churches and let me know kung sino yung pastors, yung sino yung churches, and I will talk to them and I will recommend you there. And we praise the Lord and we thank the Lord sapagkat yung ating pong mga kapatiran na nagiging bunga sa Hong Kong, most of them, kapag lumabas na ng Hong Kong, umuwi sa Philippines, pumunta ng ibang bansa, hindi po sila liabilities ng churches. Sila po ay assets. Sila po yung nagiging mga workers ng church. Sila po yung mga nagiging volunteer sa church. Sila po ay talagang nagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo sa mga churches na napupuntahan nila kapag sila ay nag-decide na mag-for good o kaya mag-work in another country. At we praise the Lord for that. Sapagkat yun po yung aking pong prayer. Ma-break yung talagang nagiging history na ang mga OFWs, kapag ka nasa ibang bansa faithful, pag umuwi sa sariling bansa, hindi mo makita sa mga churches. Kung kailang linggo saka nasa outing, kung kailang linggo saka nasa mall. Pero sa ibang bansa, nako, walang service na pinapalipas. Kahit yung mga prayer vigil, talagang uma-attend sila. Mga Bible studies, soul winning, faithful, para pag pumunta sa sariling bansa, hindi mo makita sa church. And you know, yung pong sitwasyon na yan noon pa man, bata pa po ako. Hindi ko naman sinasabing matanda na ako ngayon, pero nung ako po ay young people pa, ay talagang nasa pa lang ako noon, intermediate level, ay talagang nadidinig ko na kapag nakusa ng maraming OFW ay nagiging faithful sa pag nangingibang bansa. Pero pag sa sariling bansa ay hindi. Nakita ko rin po yan sa aming church before. When I was in Bicol, I grew up in Bicol ng kaunti lamang sapagkat di naman po ako ganong kalakihan. Doon po ako lumaki ng kaunti sa Bicol. Mula nung ako ay 4 years old hanggang magtapos ng high school, ay doon po kami tumira sa Bicol. But I was born in Muntinlupa City. Sa loob po kami ng Muntinlupa, mga kapatid, sa labas ng Bilibid. Para maging malinaw po. Kasi yun ang laging tinatanong sa amin eh. Taga Muntinlupa kayo, sa loob o sa labas? And of course, dahil Muntinlupa kami, nasa loob. Wala lang sa loob, sa labas lang ng kulungan. Labas ho kasi ng Muntinlupa ay San Pedro o kaya Las Piñas. Sa labas ng Muntinlupa yon. Okay? So, salamat sa Panginoon. Muli, tayo po ay tumayong lahat. Thank you very much, church, once again. Shall we all stand up? Please open your Bible in the book of Psalm. Okay? Psalm 145. Psalm 145. Let us read these verses responsibly. Okay, I will read verse number 1 and you will read verse 2, and we will read together in verse number 15. Okay, Psalm 145 verses 1 to 15. Nandyan na po ba kayo? Amen?
Okay, so sasama ko na rin po na ipabuksan yung inyong mga tablets, yung inyong mga gadgets, dahil wala naman kayong dalang Bible. Okay, so open your gadgets and open your tablets in the book of Psalm. Okay, so kasama na rin daw po yun ngayon kasi marami na wala na talagang dalang Bible na ganito. Sa cellphone na lang o kaya sa gadgets. Okay, dahil hindi ko alam kung nahihiya magdala ng Bible or what, o sadya talagang walang Bible. But anyway, the verse 1 says, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of the righteousness of thy righteousness. The Lord is good to all. Amen. And his tender mercies, his tender mercies are over all his works. They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. Altogether, the eyes of all wait upon thee, thou givest them their meat in due season. Let us pray. Father, we thank you and we praise you, Lord, for these verses that you've given to us. We thank you, Father, for the message that you will be giving to us. And we ask, Lord, to give us wisdom for us to be able to understand thy word and every principles from this message that you have prepared for. Bless us, Lord, for our spiritual nourishment, that we may be able to use it as we continue to serve you, to do your will according to your ways. Father, you know my heart's desire. I just want to be a blessing to each and every soul that are here tonight. Please help me. Just use me to be a channel of blessing, and especially to be a channel of your saving grace. Sa kung sino man, Panginoon, na nandito sa aming kalagitnaan, maaring may dalawa o ilan na hindi pa po naliligtas, hindi pa nakakatiyak ng langit, hindi pa niya alam kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa, oras na iniwanan niya ang buhay sa lupang ito. Panginoon, gamitin mo po ang mensahe ng Ebanghelyo upang siya'y makaabot sa tamang pananampalataya sa iyo. Father, gamitin mo rin po ang iyong mga salita at i-bless mo para sa mga nanghihina na magsilbing kalakasan, para sa aming pong mga kalikuan na ito'y maging katuwiran, para sa aming pong mga kamalian, para sa aming pong mga pagkukulang, para magsilbing kapunuan, O Diyos, maging sa mga nakakaranas ng karamdaman espiritual. Use your word and use the message tonight para sila'y gumaling, lumakas, magkaroon ng sigla, malumbalik ang sigla at lakas sa patuloy na paglilingkod sa iyo. O Diyos, salamat sa presensya ng Banal na Espiritu. O sweet Holy Spirit, speak to us as we listen to the message tonight. All these things we pray and ask in Christ's most precious name. Amen and amen. Thank you very much. You may be seated, please. Amen. Okay, now, lahat po tayo aware naman, all of us, we are aware of this day is the first Sunday of the year. Amen? Amen po? Hindi ba tayo natutuwa sa Panginoon sapagkat nandito tayo sa bahay-sambahan ng Diyos sa unang araw ng linggo? Salamat sa Panginoon.
We are in a worship place. We are not in the mall. We are not in the hospital. We are not in the cemetery. We are in the house of the Lord. Aren't you glad tonight? Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ka ba't natutuwa na nandito ka? Amen? O mga kapatid, if you are saved, if you are redeemed by the blood of the Lamb, say amen. Okay, so salamat po. Mga kapatid, kapag ka ating pong inaalala ang patungkol sa pagtubos ng Panginoon at sa katubusan ng Panginoon sa ating mga kasalanan, sana lagi itong magre-reflect sa ating pong sarili na tayo po ay nagiging masaya. Sapagkat ang totoo naman talaga'y ganun. Kahit obserbahan niyo yung mga nasa sanlaan, iba ang itsura ng muka kapag ka nandun sa pila ng sanla, iba din ang itsura ng muka kapag ka kayo nakapila sa tubos. Na-observe ko yan eh. Na-observe ko yan mga kapatid. Sa pilahan, obserbahan nyo ang muka ng mga nakapila sa sanla. Ay wala pa akong nakita na pumila sa sanlang masaya. Nakita na ba kayo? Pipila sa sanlaan, hawak-hawak yung wedding ring. Hawak-hawak yung kapirasong kabila na lang na hikaw. Kasi nakaw na yung kabilang hikaw. So, yung kabila na lang. So, mga kapatid, wala pa akong nakita in a normal way kapag isang tao pumila na, tumapat na sa bintana ng nakalagay sanla. Ay, hindi po yan masaya. Hindi yan masaya. Parang ikaw ngayong gabi, hindi ka masaya. Hindi ko alam kung saan ka nakapila. Buti na lang pinag-usapan natin ngayong gabi, ngumiti ka. Pero yung iba talagang sadyang gusto talagang patunayan na nasa sanlaan sila eh. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas ngayong gabi, dapat kang magsaya at matuwa. You are not in a funeral service, you are in a worship service. And every worship service is a celebration. Ngayon, magse-celebrate po ang inyong church ng commemoration ng Lord's Supper. Oo. Ito po ay isang bagay na kung saan pinapasalamat natin sa Diyos dahil kabilang ka sa church at kasama ka sa magpapartake niyan. Salamat sa Panginoon dahil naligtas ka sa biyaya ng Diyos at may panahon at mayroon kang dahilan para maging masaya ka sa iyong buhay bilang anak niya. Marami pong nagsasabi at tumatawag sa kanyang ama. Tuwing umaga, tatawag ng ama. At dadamay pa ng iba, kaya ang salita, ama namin. Siya lang naman nananalangin. Mag-isa sa kwarto, dadasal, ama namin. Wala naman siyang kasama, mag-isa. Dapat ang sabi niya, ama ko. Dapat ganun. Kasi siya lang naman yun eh. Tapos pag tinanong mo, tiyak ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi naman matiyak. Yung iba naman, siyempre, makakahiyaan lang o sasabihin, ay oo naman, tiyak. Pag tinanong mo, paano ka naman naging anak ng Diyos? Yun, nagkakaroon ng problema. Hindi masagot. Ay kasi po, kaya ako naging anak ng Diyos kasi bininyagan ako. Nasaan po sinabi po ba ng Panginoon na kapag ka bininyagan, anak ng Diyos? Wala pong ganong sinabi ang Panginoon. Ang sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita in John chapter 1 verse 12, kung paano ikaw ay magiging isang anak ng Diyos, kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, ibinibilang ka sa pamilya ng Panginoon. Ginagawa, binibigyan ka ng kapangyarihan, maging anak ng Diyos. Kaya kung hindi mo tiyak kung anak ka o hindi, tonight, magiging tiyak ka ngayon kung buong puso mong sasampalatayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Kung tatanggapin mo siya ng buong puso. Kapatid, ang requirements ng Panginoon sa kaligtasan, hindi yung pagsimba. Ang requirements ng Panginoon sa kaligtasan, hindi yung magpartake ka. Ang requirements ng Panginoon sa kaligtasan, hindi yung maging choir member ka. Dahil kahit choir member, pwedeng unsaved. Kahit ikaw ang pinaka-faithful na soul winner, pwede kang unsaved. Kahit ikaw ang pinaka-faithful na membro simbahan, pwede kang maging unsaved. Sapagkat hindi ang pagiging membro ang nagliligtas sa iyo, kundi si Kristo ang tanging tagapagligtas ng buhay mo. Kung sasampalatayanan mo siya ng buong puso, maraming tao, kapag ka pinag-usapan ng kaligtasan, kapatid, ang binabanggit nila, sila ligtas din naman. O ligtas din naman ako. Pag tinanong mo, paano ka naligtas?
Hindi naman maipaliwanag. Ibig sabihin, dahil ligtas ka, tiyak ka, pag namatay ka, sa langit ka pupunta, ay walang nakakatiyak noon. O isipin mo yan. At ibig sabihin, tinanggap mo na si Kristo. Oo, bata pa ako, tinanggap mo na si Kristo. Ibig sabihin, mula nung bata ka hanggang ngayon, tiniyak mo, sa langit ka pupunta. Ay walang nakakatiyak nga niyan. Doon nagkakaroon ng problema eh. Alam niyo pong bakit? Sapagkat yung pagtanggap nila kay Kristo, hindi buong puso, buong nguso. Malaki po ang pinagkaiba ng pananampalatayang buong nguso kaysa buong puso. Ang sabi ng Biblia, hindi lamang ang bibig ang gagamitin mo para sabihin mong ikaw ay nananampalataya, dapat nasa puso mo. Alam niyo ba, hindi lamang yan sa kaligtasan, maging sa paglilingkod. Marami naglilingkod, nguso ang ginagamit. Mahirap makatrabaho yun. Oo. Ang sabi nga ng aming pastor, kung kilala niyo po, si Pastor Conway, Jose Conway III, our pastor now in Christ Baptist Church, ang sabi niya, pagka ganun ang mga kasama mo sa trabaho, sa paghuhugas ng mga pinggan, huwag mong isasama yon sapagkat mas mabula pa bibig noon kaysa sa sabon. Yung mareklamo, oo, habang nagtatrabaho, ang daming reklamo, ang daming bakit naman si ganito? Sige, ang trabaho niyan, habang ina-arrange ang mga upuan na yan, iniisa-isa niyang i-file lang. Bakit naman lagi na lang ako tuwing linggo, tuwing Sabado, tuwing may service, ako mag-aayos ito, ako magpupunas, ako maglilinis. Mga kapatid, pagka ganun ang katrabaho mo, okay lang siguro sa pag-aayos ng bangko, wag lang sa paghuhugas ng pinggan. Masebo ang hinugasan niyan, sapagkat ang bula nasa bibig, wala sa sabon. O, familiar kayo sa mga ganon, di ba? Maraming ganyan. Kaya nga ang nire-require ng Panginoon sa paglilingkod, hindi nguso ay puso. Mula sa pananampalataya hanggang sa paglilingkod, puso po ang issue niyan. Kahit ikaw na pinakamaraming ginagawa sa simbahan, pero kung puro nguso naman ang ginagamit mo, wala sa puso, kapatid ko, sayang lang ng pinaglingkod mo. Sayang lang ng pinaglingkod mo. Tayo ngayon inakatungtong sa panibagong taon ng buhay. 2015. Meron po akong nais-share sa inyo na 3 bagay na sana ito po ay maging tungtungan natin, maging pundasyon natin, maging pamantayan natin, at ito'y gagamitin ng Panginoon, I do believe, na dahilan kung paano ka pinagpala sa nagdaang 2014, higit kang pagpapalain ng Panginoon this 2015. Kung paano ka iningatan ng Panginoon sa nagdaang 2014, higit kang iingatan ng Panginoon ngayong 2015. Kung paano ka pinasagana ng Panginoon sa maraming bagay noong 2014, I do believe, kung iyong panghahawakan at pananatilihing alalahanin ang mensaheng ngayong gabi, gagamitin nito ng Panginoon na higit kang pasasaganahin ngayong 2015. Tanong, gusto mo bang pagpalain ka ngayong taon? Amen? Sino po ang gusto? Taas ang kamay. Yung gusto mong i-bless ka ng Panginoon. Oh, amen. Thank you for that. Yung gusto mong pasaganahin ka sa mabubuting bagay ng Panginoon this year, 2015. Sino? Ako kasi gusto ko yun. Amen for that. Oh, gusto mong ingatan ka. Kung paano kang iningatan sa nagdaang taon, higit kang ingatan sa maraming bagay. Ingatan ka sa mga magnanakaw, ingatan ka sa mga mandorobo. Sa Japanese po yan, dorobo. Ingatan ka sa mga manggagancho. O sa Bisaya yata yan, hindi ko alam. Ingatan ka sa, di ba, mga mananalisi, ang dami yung salisigang, ang daming budol-budol dyan, ang daming mga pwedeng mangyari sa iyo. At kung paano ka nakaiwas at inaingatan ng Panginoon sa nagdaang taon, gusto mo ba na higit kang ingatan ng Panginoon ngayong 2015? Mga kapatid, I do believe na gagamitin ng Panginoon ang pag-uusapan natin tonight. Pwede na po ba tayo magsimula? Magsisimula pa lang po tayo. Pero saglit lang po ito. Okay, verse number 6. Verse number 6. Mamaya na natin balikan yung ibang talata. Ang sabi po sa verse number 6, and men shall speak of the might of thy terrible act, and I will declare thy greatness. Isang bagay na dapat mong alalahanin ngayong taon 2015, we need to remember God's greatness.
We need to remember God's greatness. And don't just settle yourself in remembering God's greatness sa buhay mo. You need to recognize na talagang great ang Panginoon sa iyo. And after you recognize it, na walang ibang dakila sa buhay mo, kapatid, kundi si Kristo, you need to realize it, na talagang sa buhay mo nakikita ang kanyang kadakilaan. Hindi sapat na alalahanin mo siya, amen, kung naalala mo, pero magandang ma-recognize mo. Sapagkat marami pong nakakaalala pero hindi nakaka-recognize. Sa salita, una, karanasan na natin itong lahat maaari. Marami kang naaalalang salita pero hindi mo ma-recognize yung salita. Anong sasabihin mo? Nasa dulo ng dila ko yun eh. Isang bagay yung maalala mo, pero ibang bagay naman yung ma-recognize mo. Ay lalo na kung na-realize mo. Sapagkat yun yung decision making eh. Yun yung ikaw ay magpapasya, yun ikaw ay gagawa. Yun ay ikaw ay i-apply mo. Kung ano yung naalala mong magandang bagay mula sa Panginoon at na-recognize mo na talaga ito'y galing sa Panginoon, then you realize it. That God is great sa buhay mo. Paano naging dakila ang Panginoon sa buhay mo? Mga kapatid, pag pinag-usapan ang kapangyarihan, wala nang hihigit pa sa ating Panginoon. Amen? When we speak about power, God is great. Siya ang higit na makapangyarihan kaysa sa lahat. Nung sabihin ng Panginoon, bago pa umakyat sa langit ang Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, He talked to the church and He said, all power is given unto me. Hindi niya sinabing some of power was given, but all, lahat. Sino ngayon ang makapangyarihan? Kaya nga kapag may mga iglesia ni Manalo na nagsasalita, ay hindi nga po pwede. Mga Jehovah's Witnesses nagsasalita, ay hindi nga po pwede. Dahil mas makapangyarihan si Jehovah, mas makapangyarihan ng Ama kaysa sa anak. Ay di naman natin pinag-uusapan ng Ama at ang anak, ang pagiging Ama at pagiging anak. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging Diyos. Ay hindi nga po pwedeng dalawa ang Diyos. Hindi naman natin pinag-uusapang dalawa ang Diyos. Ang pinag-uusapan natin ay isa ang Diyos. Eh kung iisa ng Diyos, bakit ikaw ay may sinasabing Diyos? Ako ay may pinapaniwalaang Diyos. Eh sapagkat hindi mo tanggapin yung Diyos na nakalagay sa Bible. Kaya tayo magkaiba. At kung ini-insist mo sa akin na mas makapangyarihan ng Ama, tingnan natin ang Biblia. Ang sabi ni Kristo, lahat ibinigay sa Kanya. Kung lahat ibinigay sa Kanya, anong natira? Ay di wala. O ano ngayon pagmamalaki mo? Wala. Ay nasa Kanyang lahat hindi lamang daw sa lupa, sa langit. In heaven and in earth. Oh. Problemado sila dyan sa verse na yan. Oh. Ay di hamak na mas makapangyarihan yung nagbigay, sabihin na natin siya ang pinakapangyarihan dahil nasa kanyang lahat. Kaya lang ang problema mo ngayon, ibinigay niya ang lahat. Eh sabihin mo na, ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo. Ay ako yung unika iho mo. Ginawa mo, yung lahat ng kayamanan mo, walang natira. Kahit piso, ibinigay mo sa akin. Natanong, mayaman ka pa ba? Hindi na, ako na pinakamayaman. Dahil ibinigay mo sa akin lahat eh. Halimbawa, mayroon kang sa iyo lahat ang hamburger na nakahain. Oh, ikaw ang pinakamaraming mayroong hamburger. Ay, ang problema, ibinigay mong lahat sa akin yung hamburger, mayroon ka pa ba? Wala na. Akin na lahat yun eh. Binigay mo na eh. O, problemado sila doon. Ano? Salamat sa Diyos mga kapatid. May salita ng Diyos na pwede tayong gamitin. Buti na lamang hindi tayo basta naniniwala sa mga pamphlets. Mas naniniwala tayo dito. Kung anong sinabi nito, yun ang ating tatayuan. Oh, maraming magagandang libro, pero walang dadaig dito. Biblia na to eh. Biblia na ito. So salamat sa Panginoon, pwede nating makita sa Scripture na walang iba palang dakila
sa buhay natin, sa mundong ito, maliban sa Diyos natin. Sa Diyos na meron ka, Diyos na meron ako, Diyos na nagligtas sa iyo, Diyos na pinaglilingkuran mo. Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay. Diyos na kung saan patuloy na gumigising sa bawat umaga, na pagdilat ng iyong mga mata, nasisilayan mong bukang liwayway. O hindi intindi ng maraming kabataan yon. Ang bukang liwayway. Ay, malalim na Tagalog daw yun eh. Actually, hindi naman dahil malalim o mababaw. Tagalog yun. Hindi mo lang gamit. Dahil ang gamit na gamit ngayon na Tagalog ay iba. Tagalog ng telebisyon. Ang gamit na gamit ngayon na salita ng sanlibutan, Tagalog ng mga bading. Yeah, mga young people, gamit na gamit yan sa mga young people. Dinig na dinig mo yan, ginagamit yan ng mga young people. Mga wala na sa dictionary. Yun ang salita ng marami ngayon. Hanapin mo, hindi mo makikita yon. Sa TV mo lang kasi madidinig yun. Mga salitang ganon. Pero buti na lang mga kapatid, ang salita ng Diyos hindi nagbago. Amen? Meron pa rin tayo na pwedeng makitang totoo na hindi kailanman ay hindi magbabago. We need to remember, we need to recognize, and we need to realize na walang ibang makapangyarihan maliban sa Diyos mo at Diyos ko. Amen po? Pagka pinag-usapan ang kapangyarihan, nasa Kanyang lahat ng kapangyarihan. We need to remember, in God's greatness, His protection to us. Not only the power of God is great, but also yung protection ng Panginoon sa bawat isa ay napakadakila. Hindi mo kayang tawaran kung paano ka iniingatan. Mga kapatid, hindi dahilan bakit ka buhay pa ngayon dahil iningatan mo ang sarili mo. Kahit anong pag-iingat mo, pagka walang pag-iingat ang Diyos, lahat ng yan ay baliwala. Sa Hong Kong, merong magkahawak ng kamay, isang Pilipina sa kayong alaga niya, naglalakad ho sila sa pedestrian. Nasagasa, nabangga ng sasakyan, patay. Naglalakad ho sila doon sa hindi pala pedestrian sa, anong tawag doon? Sidewalk. Yun. Lalakad sila, magkahawak kamay sila. Ayun. Nabangga ng isang sasakyan na nawala ng kontrol. Sa tingin nyo, hindi nag-iingat yung dalawang yon? Ay kaya nga sila nandun na naglalakad dahil yun ang tamang daanan nila. Pero sa dami ng mababangga, nababasa natin sa dyaryo, napapanood natin sa telebisyon. Salamat sa Panginoon, hindi ikaw yun. Hindi mo pa nare-realize na dakila ang pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo. Hindi naman natin pwedeng sabihin, hindi sila nag-ingat. Nag-ingat din naman sila Pero salamat sa Panginoon, hindi ikaw yun. Amen? Pag pinag-usapan, hindi lang ang kapangyarihan, maging ang pag-iingat ng Panginoon protection and even His provision. Hindi dahil mahusay ka, malaki sweldo mo, kaya na ipoprovide lahat ng pangangailangan mo. Kapatid ko, maraming tao na mas malalaki ang sweldo kaysa sa iyo, pero nakabaon sa utang ngayon. Alam niyo po ba yon, di ba? Obviously, may-ari pa ng malalaking kumpanya. Di hamak na mas malaki ang kinikita nila kumpara sa iyo. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na kumot maganda trabaho mo, malaki sweldo mo, lahat ay matutugunan, kapatid ko, hindi yun ang garantiya. Ang provision, ang garantiya ay nasa ating Panginoon. Kaya isa sa pwede nang maalala natin kung bakit na i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Dahil sa iyong dakilang Diyos. Your God is great. Secondly, verse number 7, and they shall abundantly utter the memory of thy greatness, of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Isang bagay na dapat pa nating alalahanin ngayong taong ito.
sa ating panimulang taon. Panimulang linggo, unang linggo ng taong 2015. Not only we need to remember God's greatness, but also God's goodness. Wag lang nating alalahanin na ang ating Diyos ay dakila. Ang kadakilaan ng Panginoon maging ang kanyang kabutihan. Ang ating Panginoon sa kabila ng maraming pagkukulang at paulit-ulit nating kamalian, nananatili ang kanyang kabutihan. Buti na lang mabuti ang Diyos. In our unfaithfulness, kapatid, nananatili na mabuti ang Panginoon sa atin. Sa ating pong pagiging unthankful, nananatili ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Ay, Pastor, ako po ay laging nagpapasalamat kailanman. Tuwing nananalangin ako, hindi ko nanilimutang magpasalamat sa Panginoon. So, tingnan natin. Let us examine tonight. Kung totoo nga bang ikaw ay nagpapasalamat every time you pray. Ibig sabihin, Pastor, hindi totoo yung sinasabi. Kaya nga, tingnan natin, examine natin. Okay? Now, naalala mo ba, minsan ikaw ay nagbigay ng magandang damit, mamahaling damit. Okay? Nung ibinigay mo siya, nakabalot pa siya. Okay? Maganda, mamahalin din yung pagkakabalot sa kanya. Ibinigay mo ngayon doon sa iyong BFF. Okay? Nung ibigay mo sa iyong BFF, hindi pa niya nakikita, agad sinabi niyang, thank you. Sinabi mo namang, welcome. Tanong, nagtapos ba doon yung thank you niya? O meron kang gustong makita sa thank you niya? Di ba, hinahanap mo din na isang araw yung binigay mong mamahaling damit, suot-suot niya. Tama? Tama po ba? Nakukuha nyo? Nagkakaintindihan tayo dito, ha? Now, pagka isinuot niya, lalo mong na-appreciate yung sinabi niyang, thank you. Nagiget niyo po ba? Mga kapatid, maraming pagkakataon na ang ating pong sinasabing thank you is not enough. Kung ganun ang ating damdamin, sa kabila ng siya ay best of the very best friend na natin, nag-thank you na, pero may gusto kang makita. Kung ganun sa ating pong standard, mga kapatid, higit na mas mataas ang standard ng Diyos. Do you think pagka sinabi mo thank you sa Panginoon, okay na yon? Di ba unfair naman sa Diyos? Kapag ka nananalangin ka, lahat ng hihilingin mo nakalista. Detalyado. Panginoon, yung aking anak magkukolehiyo na. Yung bang kulang na lang sagutin na pa, oo, alam ko. Panginoon, yung aking anak, pag nagkolehiyo yan, ay yung kurso niyang gusto, ay maganda. Kaya lang, Panginoon, ay mahal, hindi ko kaya. Bago mo pa sabihin, alam ko na rin yan. Panginoon, dahil nga po hindi ko kaya, tulungan niyo po naman ako. Ayun, di nagsimula ka na ngayon. Dinetail mo muna sa Diyos. Nung nakapagtapos yung anak mo, Amen, Lord, thank you, nakapagtapos ang aking anak. That's it? Sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay mo, tuwing magmamatrikula ka, bago ka makapagbayad, humihingi ka sa Panginoon kay pagpalain para meron kang pambayad ng tuition fee. Pero makagraduate, amen na lang, thank you na lang. Yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, hindi mo madetalye at sasabihin mo, mananalangin ka pa ng isang panalangin na, Panginoon, hindi sapat ang salita ng aking mga labi para pasalamatan ka. Bakit sumapat nung ikaw ay humingi sa Kanya? Yun naman ang tanong ko. Bakit yung salita mo ay sumapat at sobra-sobra pa nung ikaw ay nahingi sa Diyos? Pero nagpapasalamat ka, hindi na sapat. Ano yun? Bakit ganun? Di ba kaya unfair naman yun? At may mga pagkakataon pa na lumalapit tayo sa Panginoon na puro lang tayo hiling, wala tayong pasasalamat.
Sa kabila ng pagiging unthankful natin, nananatiling mabuti ang Diyos sa atin. Maganda na alalahanin natin mga kapatid, na hindi lamang ang Diyos ay dakila, siya ay mabuti sa atin. In our being unfaithful, nananatiling mabuti ang Panginoon. In being unthankful, nananatiling mabuti ang Panginoon, and especially sa pagiging sinful natin, lalong naging mabuti ang Diyos sa atin. Mga bagay na hindi mo dapat tinanggap, natanggap mo. Mga bagay na hindi mo deserve, ibinigay niya sa iyo. Mga kapatid, di ba sapat yun para makita mo at maalala mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo? Amen? Kung iyong babalikan yung nagdaang 2014, ano yung mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos? Sapat para makita mo at ma-recognize mo na dakila ang kanyang kabutihan. Yes, sa ibang bagay maaaring naging mabuti ka, pero kailanman hindi mo nalagpasan ang kabutihan ng Diyos sa iyo. We need to remember not only God's greatness, but also God's goodness. And the last one, in verse number 8. In verse number 8, and the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. This year, 2015, bagay na dapat nating alalahanin, bagay na dapat nating kilalanin. Hindi lamang kadakilaan ng Diyos, hindi lamang kabutihan ng Panginoon, kundi ang kasaganahan ng kanyang biyaya. We need to remember God's graciousness. Gaano naging mabiyaya sa iyo ang Panginoon? Madalas hindi natin ma-recognize na ang mga bagay na mayroon tayo ngayon ay dahil sa biyaya ng Diyos. Alam mo kung bakit ko nasasabi yun? Minsan tayo ay nakakapagmayabang sa iba. Ang galing-galing ng anak ko, alam mo, sa kapitbahay natin. Mare, yung anak ko ay third honor. Yung anak ko, first honor. Di ba? Yung magkumari, talagang magkwentuhan, gano'n na lamang, tatatlo lang naman ang estudyante. So, first, second, and third, talagang walang pagpilian ng husay. Wala nang, talaga. Kahit yun ay, sa bagay sa ACE, ay mataas ang standard niyan. 90% ang passing grade dyan. Hindi uso ang palakol doon. Sa iba, sa conventional, ayan, pwede yun. Passing grade ay 75. Yun. Yung third honor, 75. Second honor, 76. First honor, 77. Nagpayabangan pa yung dalawa eh. Kala mo naman, pagkatataas ng kanyang mga grade. Minsan hindi natin ma-recognize mga kapatid na kung bakit maging ating mga anak nakakapagtapos. Sa kabila ng andaming hindi makapagtapos sa pag-aaral. Ako, biyaya ng Diyos, natapos ko yung Bible School. 7.5 years. Doctorate na sana. Kaya binibiro ako ng mga pastor. Minsan ang tawag sa akin, Doctor in Verga. Dahil nga 7.5 years sa Bible School. Pero na-break yung record na yun. May naka-break doon. 10.5 years sa Bible School. Sabi ko, matindi. Dapat lahat na ng titulo nasa kanya. Kung mayroon tinatawag na DDD, PhD, sa kanya PLDT. Nandun kasabay. Di ba? May mga ganun THD, PhD, DD, yun. Kasali, mas mahaba yung PLDT. Yun. Mas mahaba-haba yun. At anyway, mga kapatid, pag pinag-usapan ng grace, it is about the thing na ibinigay sa iyo ng Panginoon kahit hindi mo deserve. Siguro maaalala mo, kung babalikan mo ang 2014, marami kang bagay sa buhay mo na tinanggap mula sa Panginoon. But you don't deserve it. That's the grace of God. Do you think you deserve to live?
Ha? Isipin nating mabuti. Deserve ko ba na mabuhay pa hanggang ngayon? Sabi ng marami, ay oo naman, pastor. Yun ang aking lagi hinihiling na ako'y mabuhay pa. Nang mahaba tuwing birthday ko nga, yun ang prayer sa akin ay mabuhay pa ako ng mahaba. Hindi lahat ng ipinanalangin mabuhay ng mahaba ay humaba nga buhay. Kahit sa damak-damak na pansit ang kinain niyan. Hindi nangangahulugan na pagka maraming pansit ang kinain, hahaba ang buhay. Oh. Hindi nangangahulugan na pag sumapit ang bagong taon, ang suot mo ay mga bilog-bilog. Eh, kawawa ka naman, puro barya aabutin mo. Dapat ang sinusuot mo dapat, kung totoo talaga yun, ang isuot mo ay rectangle. Para yun ay mga papel yun. Mas matataas ang ang value. Gagawa na lamang ng paniniwala, ay cheap pa. Ewan ko, hindi ko maintindihan itong mga taong ito. Gagawa na lamang ng paniniwala sa buhay, ay yung pinakamababang uri ng pera pa. Buti pa sa Hong Kong, at least sa Hong Kong may $10 coin. Oh. Anong pinakamataas na coin dito sa Pinas? 10 pesos din, di ba? Pero di hamak na kapag rectangle na, mas malaki na value noon. Tingnan mo yung mga yan. Kung ako sa'yo, baguhin dapat nila yun eh. Dapat mga rectangle na na mga hugis. Ang kanilang yung mga damit nila, rectangular shape, yung mga nandyan. Para talagang, kung talagang totoo yun dapat ang gawin. Palibasa nga hindi totoo. Oh, suot naman yung iba. Pati Kristiyano, talagang pag bumili ng damit, napili din ng mga bilog-bilugan. Oh. Ipon din, bago sumapit ang bagong taon, dapat ang mga prutas ay bilog. Oh, nandyan lahat, yung mga bilugan na prutas. Nasa lamesa. Bakit? Ba't kinakailangan bilog? Sapagkat, pastor, mahirap humanap ng kwadradong mansanas. Mayroon namang lusot, mayroon din siyang dahilan. Oo. Kahit anong hanap namin, walang rectangular shape na mansanas. Kaya, bilugan talaga yan, pastor. Wala din kami makitang rectangular shape na ubas. Bilugan talaga, pastor. Pero bakit hindi sila bumili ng saging? Di ba? Yun ay hindi mo makita sa mga hapagkainan minsan eh. Samantalang yun ang, sa lahat halos ng mga yun, pinakamasustansya ang saging. Alam niyo ba yun? Triple ang nutrient ng saging kaysa sa mansanas. Kaya dapat baguhin na ng doktor yun, an apple a day, kundi banana a day. Lalo na kung saba. Kaya yung saging sa latundan, yan ang matitinding mga saging. Wala niyan sa iba, dito lang yan sa Pilipinas. Mga kapatid, hindi lahat ng manananim ng saging ay umaani. Hindi lahat ng nagtatrabaho sumisweldo. Hindi lahat ng pumupunta sa ospital gumagaling. Hindi lahat umiinom ng gamot gumagaling. Hindi lahat na nag-aaral na graduate. Isipin mo, lilipas na naman ang taon. Lumipas na ang 2014, nagsisimula ka sa taong 2015. Maraming magtatapos sa March or April. Hindi lahat na nag-aasam graduate ay makakagraduate. Pero last year, kung babalikan mo, bakit graduate yung anak mo? Bakit ka graduate? Sa dami naman ang pwedeng graduate, bakit ikaw wala ka graduate? Samantalang yung iba kung magpuyat mag-aral, mag-research, ikaw puyat ka sa kaka-computer, ba't graduate ka? Hindi ba biyaya yun ng Panginoon? Ha? That's the grace of God sa buhay natin. Ang daming hindi magkaanak, pero nagkaanak ka. Biyaya ng Panginoon yun sa buhay natin, sa buhay ninyo, kapatid. You need to remember that our God is gracious. You need to remember that our God is good. You need to remember that our God is great. At dahil dyan, mga kapatid, dapat wag mong kalimutan, we don't have to forget
to thank Him. Pasasalamat na hindi lamang dahil sinasabi mo, kundi nakikita sa buhay mo na ikaw nga ay nagpapasalamat sa Diyos. Pagka nagpasalamat ka sa Diyos dahil siya'y tapat sa iyo, ibig sabihin yan, dapat magtapat ka din. Tama? Naintindihan niyo po ba yon? Pagka nagpasalamat ka sa katapatan ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin din noon. Dapat magtapat ka din. Isa sa pwede mong pagtapatan, maraming simpleng bagay. Yung pagdalo sa panambahan. Tuwing may pagtitipon, nandiyan ka. Hindi ka lang dadalo ng umaga, maging gabi, dadalo ka. Hindi ka lang dadalo ng gabi, dapat dalo ka rin ng umaga. Hindi ka lang dadalo ng linggo, meron ding midweek service. Bakit ko nasasabi na dapat kang dumalo ng midweek service? Kasama yun sa covenant ng church na huwag pabayaan ang pagtitipon. Amen? Ikaw naman nakikipagtipon sa iba. Akala mo, hindi na kasali yun. Kasali pa po yun. Pagka nirecognize mo ang katapatan ng Panginoon at nagpasalamat ka, ang ibig sabihin nun, dapat magtapat ka din. Soul winning, mission. Marami kang pwedeng pagtapatan pag nagpapasalamat ka sa katapatan ng Panginoon. We don't have to forget to thank Him. Great is the Lord in verse 3 and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Once you recognize the greatness of God, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka magpasalamat dahil dakila ang Diyos mo. We don't have to forget to thank Him. In verse number 5, I will speak of the glorious honor of Thy majesty and Thy wondrous works. Ano po ito? You don't have not just to forget to thank Him, but also you don't have to fail to testify of Him. Huwag mo dapat makalimutan na magpatotoo sa Kanyang pangalan. Ang buhay mo na binago ni Kristo, isang buhay na patotoo. Kaya lang ang tanong, mula nung naligtas ka hanggang ngayon, ano na nabago sa iyo? Pastor, nag-church na ako lagi. Unbeliever ka pa naman noon, nag-church ka na, ibang simbahan nga lang. Naiba lang ng simbahan. Ano ba talaga ang nabago sa iyo? Pastor, nagbabasa na ho ako ng Bible ngayon. Amen. Baka naman noon ka, wala ka pa naman dito sa Las Piñas Baptist Church, maaaring nagbabasa ka na noon. Ibang Bible nga lang ang binabasa mo. Okay? Ano ba talaga nabago sa iyo? Mga kapatid, yun ang katotohanan ng salita ng Panginoon, na kapag ka sinabi mong ligtas ka, may mababago sa iyo. Sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Dati, ikaw ay papasok sa simbahan, paglabas mo ang tuloy mo sa sabungan. Ngayon, nabago ka na, hindi na ganun. Galing na simbahan, uwi ka sa tahanan. Amen? Dati, ikaw ay nananambahan din naman. Sisimba ka. Mula sa simbahan, ang diretsyon mo sa sinihan. Ngayon, iba na. Bago ka na Mula sa simbahan, uwi ka sa tahanan. Good girl and good boy na New creature na. Dati, galing ka sa simbahan, paglabas mo ng simbahan, tuloy-tuloy ka sa sugalan. Di ba ganyan ang buhay ng marami noon? Yung mga magdadasal sa simbahan, tingnan mo naman ang kanilang mga labi pagkatapos sa dasalan, paglabas ng simbahan, murahan ng murahan. Oo. Dinig ko ho yan sa amin, sa probinsya, talagang matindi. Sila din yung mga nandoon sa bingguhan. Sila din yung mga promotor ng sugalan. Witingan. Sila yung mga magdadasal sa simbahan. Sila yung mga tuwing may okasyon, sila yung magdadasal. Sila yung tuwing 6:00, nakaluhod, mananalangin.
At kapag tinutungkab na ng pusa ang ulam sa lamesa, hihinto sa panalangin at sasabihan, yung pusa, tuloy-tuloy ulit sa panalangin. Sila din yung mga yun eh. Alam na alam mo yung kanilang ginagawa ay talagang wala sa puso, nasa nguso lamang. Kaya nga kapag pinag-usapan ng kaligtasan, wala din, walang katiyakan. Tumanda na sa simbahan pero wala pa rin kaligtasan. Nakala nila yung kanilang pinaglilingkuran ay totoo, pero hindi naman. Diyos na buhay, hindi. Dahil patay nga, hindi nga nagalaw. Kapag bumaha, imbis na sila iligtas, sila pa ang nagliligtas. Ay di ba napapanood natin sa TV, nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng typhoon, yung Yolanda. Pambihira, yung isang tatay, nakalimutan yung anak, pero yung puon hindi. Patay yung anak, ayun. Ligtas yung puon. Alam mo kung mabubuhay pa yung anak noon? Kung luluubin ng Diyos na mabuhay na magmuli yun, nako, magagalit yun sa tatay. Magagalit sa tatay yun. Yan ang ginawa sa atin ng relihiyon. Buti na lamang nung nagkaroon tayo ng relasyon kay Kristo na bago. Kaya lang ang tanong ko, Kristiyano, ano ba nabago sa buhay mo? Ano ba nabago sa buhay mo? Mga kapatid, pag na-recognize mo ang kadakilaan, kabutihan, at biyaya ng Diyos sa buhay mo, you don't have to fail to testify kung sino siya. You don't have to forget to thank Him. And the last one, you don't have to fear to trust Him. Huwag kang matakot na magtiwala sa Panginoon. Matagal ka nang nananalangin sa iyong karamdaman, hindi nagaling, huwag kang matakot, tuloy ka rin, tuloy ka pa lang sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Matagal ka lang nananalangin na magkaroon ka ng anak, sige lang, huwag kang manawa. Huwag sa iyong maging tukso. Ang isang araw, makita mo sarili mo sumasayaw sa ubando. Maraming ganyan. Tumatawag sila sa isang Diyos. Diyos na mga hindi magkaanak, na hindi nila alam kung bakit siya nagkaanak. Do you know the story of that saint na dinadasalan ng mga hindi magkaanak? Mga kapatid, siya isang babae na hindi magkaanak. Tumawag sa Diyos, nagkaanak. Ngayon, ginawa siyang politiko ng marami. Malakas ka naman kay God, ilapit mo naman kami para magkaanak kami. Di ba yun ang ginagawa ng iba? Kinakailangan sumayaw doon, kinakailangan magdasal kay Santa Clara para magkaanak. Ay si Santa Clara, isang babaeng di magkaanak. Nung nagkaanak, lahat ng hindi magkaanak tumawag sa kanya. Ano yun? Politiko ang tawag doon. Di ba ganun sa mga politiko? Pwede mo namang ilapit ako kay Mayor, malakas ka naman doon. Ay ganun na ganun ang ginagawa ng iba. Lalapit kay Santa Clara, hihingi ng anak kasi malakas siya sa Diyos. Ano yun? Ibig sabihin, mahina ka. Buti na lang mga kapatid, may salita ng Diyos tayo. Amen? We praise the Lord for that. Sa kanyang kadakilaan, nakarating sa ating henerasyon ang kanyang salita. Sa kanyang kabutihan, nakarating sa ating henerasyon ang kanyang salita. Sa kanyang biyaya, nakarating sa atin ang kanyang mga salita. Na dati naman ay wala, ngayon ay mayroon. We need to remember and we need to recognize and realize that our God is great. Our God is good. Our God is gracious. Shall we stand up, please, and let's pray. Father God, we thank you and we praise you for your word. Thank you, Lord God, for the message tonight. Thank you for your people that are here. Thank you for every soul na dinala mo ngayong gabi. Salamat sa kalayaang ibinigay mo upang kami makapag-aral at makapakinig. Tulungan niyo po kami na hindi maging sayang ang aming napakinggan. Hindi lamang po maalala namin, hindi lamang po ma-recognize namin na isang araw kami tinuruan mo
kundi ma-realize namin that we need to do something patungkol sa aming nadinig. We need to come to the point of realization na walang ibang dakila sa buhay namin dapat kundi ikaw. Walang malaking suliranin o problema kumpara sa aming malaking Diyos at makapangyarihang Diyos. Kailangan naming ma-realize na walang higit na mabuti sa buhay namin kundi ikaw. Maging kami sa aming sarili, marami kaming bagay na nagawang hindi mabuti. Sa kabila ng yon, naging mabuti ka pa rin sa amin. Panginoon, walang ibang pwedeng gumawa sa amin ang lahat ng ito, kundi ikaw. Kapahayagan ng iyong dakilang biyaya. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Lalo naming matutunan na kilalanin ka. Pagtiwalaan ka. Matutunan namin na ipamuhay kung anong itinuturo mo sa amin para ito'y maging isang buhay na patotoo sa iba. We don't have to fail to testify kung gaano naging dakila at mabuti at mapagbiyaya ang Diyos. We don't have to forget to thank you. And we don't have to fear to trust you. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga anak tonight. Hindi ko po alam kung paano po kayo nang-usap sa kanilang buhay. Kung paano niyo ipinaalala sa kanila ang mga bagay na ginawa niyo sa kanilang buhay. Kung paano niyo ipinaalala nung sila'y iyong iniligtas. Kung paano niyo ipinaalala sa iyong mga anak na pwede kang magbangon maging na mga walang buhay para maglingkod sa iyo. At sa kabila ng iyong kapangyarihan, pinili mo ang iyong mga anak na sila ang maglingkod sa iyo. Oh God, please, help us. Haharapin namin ang panibagong taon na nawa wag naming makalimutan na kaya kami magtatagumpay, kaya kami sasagana, kaya kami uunlad, kaya kami lalakas dahil sa iyo. Pagpalain mo ang iglesyang ito mula sa pastor, sa kanyang pamilya, hanggang sa pinakabatang miyembro ng church. Maging ang aming mga bisita na maaaring nandito ngayong gabi. Ang lahat na ito ay aming dalangin at hiling na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Habang nakayuko, nakapagit ang bawat isa, let me call your pastor. Pastor June, as you close your eyes and bow your head, hindi ko po alam kung paanong gumawa ang Panginoon sa buhay ninyo tonight. So while we are praying, so I'd like to extend the invitation to a response. Kung nangusap po sa atin ang Panginoon to invite us to trust the Lord even more, then you are free to respond. Maaaring andito ka ngayong gabi, Pastor. I'm not sure if I'm saved. Hindi natin alam kung tayo po ay magpapatuloy, how long in this life, in this coming year. But let me just invite you ngayong pong gabi. Kung hindi ka paligtas, God wants you to be saved. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya po habang tayo nakayupot na pikit, ba't hindi mo gawin kung ano ang gusto ng Diyos? He commands you by His Son, Jesus Christ, be saved. And that might be tonight. Bago pa tayo magtapos, maaaring pakitaas mo yung kamay, Pastor. I don't even understand. Hindi ko naintindihan kung ano ibig sabihin, paano maligtas. But I would like to start this year na meron pong taos-puso at tunay na pagkilala sa katotohanan ng Panginoon Diyos sa Kanyang salita.
At gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas. Bago po tayo magtapos, just slip your hand so I can see it, so I can pray for you. Kung meron pong ganong sitwasyon. Maybe you're here tonight, sumasampalataya ka sa Panginoon, alam mo kung anong katotohanan. Hindi lamang ito sa nguso, but also sa puso. At marahil ngayong pong taon ay nais ng Diyos na tayo po ay masalo po magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanyang kagustuhan. Bago po tayo magtapos, maybe you're praying for something along that line, pakitaas mo yung kamay and we could pray, yes sir, brother, yes brother, yes brother. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Yes sister. Hindi natin alam kung ano ang mga plano ng Diyos para sa atin, pero may plano ba tayo na gawin ang kagustuhan niya para sa atin? Bago po tayo yes. Yes, sir. Father God, thank you for the message. Thank you for blessing us with your presence. And as we continue tonight, help us, Lord, to realize yung kabutihan mo at kadakilaan mo sa aming buhay. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, please